nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi ninyo sa katahimikan ng IDP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IDP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan. And I'm sure nakaswero yan na iaano nila doon. Papatestify nila doon. Ganun mo sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, VP Sara. What are you doing to attend the hearing? That is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons by prinsipyo. Bakit ako sasagot sa mga taong hindi din naman, hindi, inisente. Mga sinungaling. Mga kurap. Ulitin ko yung utang bayaran niya. Utang niya. Siya mag-inarating. Wala no final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil laking tulong ninyo na nagpapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba. I mean, you should implement lawful orders. So na order is patently illegal. Gagawin mo pa ba ang lahat to implement the illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday nang walang pasok ang House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging sino ang pwedeng kausapin for an ambulance. And then ngayon ko lang naisip nung himasmasan ako dyan sa loob. Yung ambulance ng police, nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung private vehicle. Anong klaseng health care protocol yan? It wasn't even an emergency protocol. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa 3rd floor and hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? Hindi mo ba kayo natatakot para sa sarili ninyo bilang nandun po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes ma'am. Alam ko na, ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila pinipasyon yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang Chief of Staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa Chief of Staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila pinapasyon yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kilala. Hindi na nila alam, hindi ako nag-i-aircon.
Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandun na nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ang kailangan niyang gawin para matapos lang ang kinkinang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman? Yes, ma'am. Not there are for other ADP personnel that are being alleged, such as summoned by the Committee on Video Verification. How are they working? Ano pa nga nakikita nila si Atty. Zubeda na tinatrato ng ganun? Hindi malayo na maging dumating ang trato sa Oo, ma'am. Sigurado na tayo, ganyan talaga ang trato. Kasi, naghanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Anong kapangahan yan? Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, ano? Wala ebidensya. Eh, last year pa yan eh. Diba, pag final nila last year, wala eh. Ginagamit nila yung COA, humingi hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this all because gusto naman Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi marunong mag-desisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Wawa na tayo. Pero nandito tayo. God, andito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that Marcos, and we are wasting time.
Yes, ano tanong mo? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? I don't know. Diba? Ay, review nyo yung ano, review nyo yung hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Nung tinanong si, si Kowa. Oh, Kowa! Ko, ay, ano po, apelido nun? I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordova talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just, parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala. Ngayon, alas na lang, what will happen to Atty. Lopez po? Ano nangyari? Mabalik po siya sa HOR or sinungaling yung paano yung Well, I really do not know right now what will happen to her. We just trust that the doctors know what they are doing, and then we entrust to them her healthcare plan. So, kung ano yung gusto ng doctor, kung ano yung gusto ng nanay, yun yung susundin namin. how's her health status? As I said kanina, hindi mo siya makausap eh. But she answered some questions on the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung kumakausap sa kanya, hindi siya nagsasalita. And really, I'm worried kasi kanina din, inano niya yung ballpen ba. Ginaganyan niya yung ballpen na sinabihan namin siya. Sinabi niya sa amin na ayoko na ito, make this stop. I will stop this. And ganyan na mga ano. And she already said her piece kanina before she started vomiting. She said her piece. Parang she doesn't feel safe. And she's astounded with the lack of rules. She's astounded by the assault to democracy. Okay.